Taon-taon, 3,000 matatanda ang namamatay sa banyo. Bukas, maaaring ikaw na iyon. Araw-araw kang naliligo ng malinis. Pero bakit ka natutumba sa banyo? Magandang araw. May isang bahagi ng katawan na hindi alam ng 9 sa 10 matatandang Pilipino. Kung hindi mo huhugasan ang bahaging ito, mapupunta ka sa isang nursing home pagsapit mo ng 70. Ang mga taong nabubuhay hanggang 100 taong gulang ay pinasisigla ang bahaging ito sa loob lamang ng 5 minuto araw-araw. Tumawag ang anak na babae ni Lola Maria Reyes ng Cebu na umiiyak. Doktor, laging natutumba ang nanay ko. Mukhang kailangan ko na siyang dalhin sa nursing home. Masama ba akong anak? Mas malungkot si Lola. Ayaw niyang maging pabigat sa kanyang anak. Hindi siya makalakad kahit isang hakbang ng walang tungkod. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Lola at sinabi, Lola, huwag po kayong susuko. Kapag naliligo kayo, hugasan ninyo lang po ang bahaging ito ng ganito sa loob ng 5 minuto. Subukan ninyo lang po sa loob ng 1 buwan. Pagkalipas ng 1 buwan, mag-isang naglakad si Lola papunta sa ospital nang walang tungkod. Doktor, naligo lang ako pero maraming salamat po talaga. Aling bahagi kaya ito ng katawan, hindi ito ang kamay o paa. Kung panonoorin ninyo ang video na ito, hanggang sa dulo mabubuhay kayo ng malusog hanggang sa edad na 100. Araw-araw kayong tatanungin ng mga tao sa paligid ninyo kung ano ang sikreto ninyo. Libre ang pag-subscribe at pag-like para sa mga nakaranas na ng pagkahilo, pagkatapos maligo, mangyaring pindutin ang numerong 1 sa mga komento. Mula ngayon, ibubunyag ko ang bahaging iyon. Simula ngayon, ibubunyag ko mula sa ika-5 pwesto. Mga kababayan, ilang beses kayo naguhugas ng kamay sa isang araw? Bago kumain, pagkatapos gumamit ng banyo at pagka-uwi galing sa labas, araw-araw tayong naguhugas. Ngunit 77 sa 100 Pilipino ay mali ang paghuhugas ng kamay. Ang ika-5 pwesto ay ang palad. Palad, syempre hinuhugasan ko yan. Ganyan ba ang iniisip ninyo? Hindi po. Ang paghuhugas at ang tamang paghuhugas ay magkaibang-magkaiba. Isa sa mga pasyente ko ay si Lolo Juan de la Cruz, 72 taong gulang na taga Pampanga. 10 taon na siyang umiinom ng gamot dahil sa hindi pagkatunaw ng pagkain. Laging masama ang pakiramdam ng kanyang tiyan at laging hindi natutunawan kapag kumakain. Nakapunta na siya sa 5 ospital pero hindi pa rin mahanap ang dahilan. Tiningnan ko ang palad ni Lolo, malamig at matigas. Lolo, kapag naliligo po kayo, subukan ninyong hugasan ang inyong palad ng ganito. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag si Lolo. Doktor, maginhawa na po ang pakiramdam ko. Nakakakain na po ako. Ngayon ko lang po ito naramdaman. Bakit napakahalaga ng palad? Mga kababayan, mayroong 7,000 nerbiyos sa inyong palad. Ang bilang ng mga tao na pumupuno sa isang stadium ng baseball ay kasya lahat sa isang palad. Saan kaya konektado ang mga nerbiyos na iyon? Tiyan at ay puso baga. Konektado ito sa lahat ng organ sa loob ng ating katawan. Ang palad ay ang mapa ng ating katawan. Kung maayos na, mapapasigla ang palad, magigising ang buong katawan. Sa Japan, sinuri nila ang 100 matatanda na nabuhay ng mahigit 100 taon. Lumabas ang isang kamangha-manghang resulta. 70 sa kanila ang may ugaliing pasiglahin ang kanilang mga palad araw-araw. 9 sa 10 tao. Inihayag din ng isang research team sa Amerika, kung maayos na mapapasigla ang palad, mas gaganda ng 34% ang sirkulasyon ng dugo sa ating katawan. Ano ang mangyayari kung maganda ang sirkulasyon ng dugo? Lilinaw ang isip, gaganda ang panunaw, mahihimbing din ang tulog. Kung gayon, paano ito dapat hugasan? Napakadali lang. Una, kapag naliligo, pumalakpak sa ilalim ng maligamgam na tubig sa loob ng 30 segundo. Palakpak ng malakas, pak, 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 pak. Magiinit ang iyong palad.
Kakalat ang init sa buong katawan. Pangalawa, pindutin ng mariin ang pagitan ng iyong hinlalaki at hintuturo. Ito ang tinatawag na Hoku point. Mahirap man ang pangalan, madali itong hanapin. Ang bahaging malambot sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Pindutin ito ng 5 segundo. Kapag hindi natunawan agad itong gagaling. Napakasimple, di ba? 3 segundong palakpak, 5 segundong pagpindot, 1 minuto lang ay tapos na. Si Lola Elena Santos ng Quezon City, 67 taong gulang. Gabi-gabi siyang hindi makatulog dahil sa pamamanhid ng kanyang mga kamay at paa. Nagigising siya ng 3:00 ng madaling araw at hindi na makatulog hanggang umaga. Sa araw pagod na pagod siya kaya wala siyang magawa. Itinuro ko sa kanya kung paano hugasan ang kanyang palad. Pagkalipas ng 3 linggo dumating si Lola na nakangiti. Doktor, nakatulog ako ng mahimbing kagabi. Hindi ako makapaniwala. Ang pagbabago sa buhay ay maaring magsimula sa tamang paghugas lamang ng palad. Ngunit mga kababayan, tingnan ninyo ngayon ang inyong mga binti. Kapag tinanggal ninyo ang inyong medyas, malinaw ba ang marka na naiiwan? Pindutin ng mariin ang inyong binti gamit ang daliri. Naiiwan ba ang marka? Noong nakaraang taon, isang 68 taong gulang na lolo mula sa Cavite, si Lolo Jose Reyes, ang dumating dahil sa pamamaga ng kanyang mga binti. Akala niya ay wala lang iyon. Ngunit pagkalipas ng 2 linggo, bumalik siya na may dalang tungkod sa loob lamang ng 2 linggo. Doktor, wala na po akong lakas sa mga binti ko. Ito ay dahil hindi niya alam ang tungkol sa ika-4 na pwesto. Ang ika-4 na pwesto ay hindi ang tuhod, hindi rin ang bukong-bukong. Ito ay ang lugar na nakatago sa likod ng iyong tuhod na hindi mo pa nahugasan sa buong buhay mo. Kapag barado ito, naiipon ang lason. Kapag naipon ang lason, mamamaga ang mga binti, sasakit ang tuhod at sa loob ng 2 linggo gagamit ka na ng tungkod. 8 sa 10 matatandang Pilipino ay barado ang bahaging ito. Maaaring barado rin ang sayo ngayon. Ang ika-4 na pwesto ay ang likod ng tuhod. Ang eksaktong tawag dito ay alak-alakan. Subukang ibaluktot ang iyong tuhod. May malambot na bahagi sa likod. Di ba? Iyon ang alak-alakan. Subukang hawakan ito gamit ang iyong kamay. Matigas ba ito? Malamig ba ito? Kung gayon, puno ng lason ang iyong mga binti ngayon. Ang alak-alakan ay ang alulod. Ito ang lugar kung saan inilalabas ang maruming tubig na naipon sa ating mga binti. Ngunit ano ang mangyayari kung barado ang alulod na ito? Kapag barado ang alulod sa bahay, umaapaw ang tubig, di ba? Ganoon din. Kapag barado ang alak-alakan, naiipon ang lason sa mga binti. Naaalala ninyo ba ang kwento ni Lolo Jose Reyes, 68 taong gulang, mula sa Cavite, yung dumating dahil sa pamamaga ng binti? Hinawakan ko ang alak-alakan ni Lolo. Kasing tigas ng semento. Lolo, barado po kasi ito. Kapag naliligo po kayo, itutok ninyo lang po ang maligamgam na tubig dito sa loob ng 30 segundo. At pagkatapos imasahin ninyo ng pabilog gamit ang inyong mga daliri. Pagkalipas ng 3 linggo, dumating si Lolo. Ibang-iba na ang kanyang hitsura. Doktor, magaan na po ang pakiramdam ng mga binti ko. Kaya ko na pong umakyat ng hagdan. Hindi ko na kailangan ng tungkod. Paano naging posible ito? Mayroong mga lymph node sa alak-alakan. Ang mga lymph node ay ang basurahan ng ating katawan. Ito ang lugar kung saan kinokolekta at itinatapon ang mga masasamang bagay sa katawan. Ngunit kapag barado ito, hindi maitatapon ang basura. Kaya naiipon ang basura sa mga binti. Inihayag ng isang research team sa Germany. Kahit 1 minutong pagpapasigla sa alak-alakan ay nagpapabilis ng 2 beses sa daloy ng lymph. Ang baradong alulod ay biglang bubukas. Nag-imbestiga rin ang isang research team sa Harvard. Ang mga taong may baradong alak-alakan ay
6 na beses na mas mataas ang panganib na mamaga ang kanilang mga binti. Kung 10 tao ang namamaga ang binti, 6 sa kanila ay dahil sa baradong alak-alakan. Inihayag din ng Philippine Orthopedic Association, ang mga taong nag-aalaga sa kanilang alak-alakan ay nabawasan ng kalahati ang kanilang kaso ng arthritis sa tuhod. 5 sa 10 tao ang hindi na sumasakit ang tuhod. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Napakadali lang. Una, kapag naliligo, itutok ang shower sa alak-alakan. Gumamit ng maligamgam na tubig sa loob ng 30 segundo. Dapat direktang tumama ang daloy ng tubig sa alak-alakan. Bubuksan nito ang mga bara. Pangalawa, imasahe ang alak-alakan gamit ang iyong 4 na daliri ng pabilog. Paikot sa direksyon ng orasan dahan-dahan. 30 segundo lang ay sapat na. Hindi dapat masakit. Dahan-dahan at malumanay na imasahe. Wala nang iba pang gagawin. Tubig sa loob ng 30 segundo kamay sa loob ng 1 minuto. Si Lola Anita Garcia, 71 taong gulang mula sa Cebu. 10 taon nang masakit ang kanyang mga binti, tuwing gabi namamaga ang kanyang mga binti. Kapag tinatanggal niya ang kanyang medyas, hindi nawawala ang marka sa loob ng 1 oras. Sabi lang daw sa ospital ay dahil sa katandaan. Itinuro ko kay Lola kung paano hugasan ang kanyang alak-alakan. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag si Lola. Doktor, hindi na nagiiwan ng marka ang medyas ko. Magaan na ang pakiramdam ng mga binti ko. Totoo pala ito. Sa pagbubukas lang ng alak-alakan, bumabata ng 20 taon ang iyong mga binti. Ngunit mga kababayan, anong silbi kung bata ang iyong mga binti? Hindi ba sumasakit ang inyong likod tuwing umaga? Hindi ba nakakainis ang madalas na pag-ihi? Hindi ba mahirap bumangon sa gabi para pumunta sa banyo? Malulutas ito. Dito. At 1 minuto lang ito habang naliligo. Isang lolo mula sa Laguna ang bumisita sa akin noong nakaraang taon. 73 taong gulang. Doktor, 5 beses akong pumupunta sa banyo sa gabi. Hindi ako makatulog. Mukha siyang pagod na pagod. Ipinakita ko sa kanya ang 3 pwesto. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik ang lolo. Doktor, 1 beses na lang ako pumupunta sa banyo sa gabi. Nakakatulog na ako ng mahimbing hanggang umaga. Lalaki man o babae, ito ang lugar na laging nagkakaproblema kapag tumatanda. Ngunit siyam sa 10 matatandang Pilipino ay hindi man lang naiisip na hugasan ito. Ngayon, ibubunyag ko na. Ang 3 pwesto ay ang singit. Oo, singit. Nagulat ba kayo? Maaaring isipin ninyo na kakaiba ito, pero pakinggan ninyo. Napakahalaga nito. Sa terminong medikal, ang singit ay tinatawag na inguinal region. Kapag barado ito, namamatay ang ibabang bahagi ng katawan. Kapag namatay ang ibabang bahagi ng katawan, hindi ka makakalakad. Kapag hindi ka makakalakad, mapupunta ka sa nursing home. Naaalala ninyo ba si Lolo Carlos Mendoza, 73 taong gulang mula sa Laguna, yung 5 beses pumupunta sa banyo sa gabi? Nang unang dumating si Lolo, hinawakan ko ang kanyang singit, kasing lamig ng yelo. Lolo, ito po ang problema. Kapag naliligo po kayo, itutok ninyo ang maligamgam na tubig sa inyong singit at pindutin ng ganito. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik si Lolo. Doktor, 1 beses na lang ako pumupunta sa banyo sa gabi. At mainit na ang mga binti ko. Dati laging malamig. Ano ang sikreto? Ang singit ay isang highway. Dito nagtatagpo ang dugong bumababa mula sa itaas at ang dugong umaakyat mula sa ibaba. Kapag barado ito, napuputol ang koneksyon sa pagitan ng itaas at ibaba. Hindi nakakababa ang dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Lumalamig ang ibabang bahagi ng katawan. Nasa singit ang pinakamalaking lymph node sa ating katawan. Maraming maliliit na parang butil ng monggo ang magkakasama.
Ito ang responsable sa halos 70% ng ating immune system. Inihayag ng Johns Hopkins Hospital sa Amerika, kung malusog ang mga lymph nodes sa singit, tumataas ang resistensya. Mas madalang daw magkasipon at magkaroon ng kanser. Nag-imbestiga rin ang isang research team sa Britanya. Ang mga taong may mahinang sirkulasyon sa singit ay 9 beses na mas mataas ang panganib na lumamig ang kanilang ibabang bahagi ng katawan. At bumabagsak daw sa kalahati ang kanilang resistensya. Inihayag din ng isang lokal na medical school, ang mga taong nagpapasigla sa kanilang singit ay nakakalakad ng 8 taon na mas matagal. Ang taong nakakalakad hanggang 55 taong gulang ay maaaring makalakad hanggang 83 taong gulang. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Napakadali lang din ito. Una, kapag naliligo, itutok ang maligamgam na tubig sa singit sa loob ng 30 segundo. Sa kahabaan ng linya ng iyong underwear, kaliwa at kanan. Gigisingin ng maligamgam na tubig ang iyong singit. Pangalawa, dahan-dahang pindutin ang iyong singit gamit ang parehong kamay. Pindutin ng 5 beses sa loob ng 5 segundo. Hindi dapat masakit hanggang sa maramdaman mong komportable. Pangatlo, imasahe mula sa ibabang bahagi ng tiyan pababa sa direksyon ng singit. 10 beses ay sapat na. Bubuksan nito ang mga bara. Tapos na. Tubig 30 segundo pagpindot, 30 segundo pagmasahe, 30 segundo unang minuto at 30 segundo. Si Lola Corazon Villanueva, 69 taong gulang mula sa Iloilo. Malamig ang kanyang mga binti, kaya nagsusuot siya ng mahabang pantalon kahit tag-init. Tuwing taglamig, hindi siya makatulog ng walang electric blanket. Kapag pumupunta siya sa ospital, ang laging sinasabi ay ganyan talaga kapag tumatanda. Itinuro ko kay Lola kung paano hugasan ang kanyang singit. Pagkalipas ng 3 linggo, tumawag si Lola. Doktor, mainit na ang mga binti ko. Kagabi natulog ako nang hindi gumagamit ng electric blanket. Parang himala, sa pagbubukas lang ng singit, nag-iinit ang ibabang bahagi ng katawan. Mangyaring pindutin ang numerong 1 sa mga komento kung palagi kayong malamig sa ibabang bahagi ng katawan. Maaaring barado rin ang inyong singit. Ngunit mga kababayan, kahit na mainit ang inyong ibabang bahagi ng katawan, walang silbi kung hindi gumagana ang inyong isip. Madalas ba kayong makalimot kamakailan? Hindi ninyo maalala kung ano ang gagawin ninyo kanina. Ang pangalan ay nasa dulo na ng inyong dila, pero hindi masabi. Inilalagay ang remote control sa loob ng ref. Iniisip ba ninyo na ito ay dahil sa pagtanda? Hindi po, dahil ito sa ika, 2 pwesto. Ang ika, 2 pwesto ay responsable sa dugo na papunta sa utak. Kapag barado ito, hindi nakakarating ang dugo sa utak. Ano ang mangyayari kung hindi makarating ang dugo sa utak? Makakalimutin ka, mahihilo ka. At sa huli, magkakaroon ka ng demensya. Noong nakaraang taon, isang lola mula sa Pampanga ang dumating, na 20 taong gulang. Doktor, madalas akong makalimot kamakailan. Baka magka-demensya ako. Nag-aalala siya. Hinawakan ko ang leeg ni Lola. Ang kanyang batok ay matigas na parang bato. Lola, dahil po dito, ito lang po ang kailangan nating tanggalin. Ika, 2 pwesto. Direktang konektado ito sa buhay. Ang ika, 2 pwesto ay ang batok. Subukan ninyong hawakan ngayon ang likod ng inyong leeg. Matigas ba? Parang bato ba? Kung gayon, hindi maayos ang daloy ng dugo papunta sa inyong utak ngayon. Si Lola Rosalinda Cruz Pitompong, taong gulang mula sa Pampanga. Dumating siya dahil madalas daw siyang makalimot. Doktor, hindi ko na maalala kung ano ang gagawin ko kanina. Nagkakamali na rin ako sa pangalan ng apo ko. Baka magka-demensya ako. Hinawakan ko ang batok ni Lola. Naninigas ito at halos hindi gumagalaw. Lola, dahil po sa leeg ninyo, barado po ito kaya hindi nakakarating ang dugo sa utak. Leeg! Ano po ang kinalaman niyan, Lola? Ang leeg po ang huling daanan papunta sa utak. Kapag barado po ito, nagugutom ang utak.
Bakit napakahalaga ng batok? Ang batok ay ang highway papunta sa utak. Ang ating utak ay nabubuhay sa dugo. Ngunit iisa lang ang daanan ng dugong iyon. Iyon ay ang batok. Kapag barado ito, nagugutom ang utak. Ano ang mangyayari kung nagugutom ang utak? Makakalimutin ka, mahihilo ka, at magkakaroon ka ng demensya. Inihayag ng Stanford Hospital sa Amerika ang isang nakakagulat na resulta ng pananaliksik. Ang mga taong may matigas na batok ay nababawasan ng 37% ang daloy ng dugo papunta sa utak. Halos kalahati ang barado at 4 na beses na mas mataas daw ang panganib na magkaroon ng demensya. Inihayag din sa isang American Medical Journal, ang mga taong pinaiinitan, ang kanilang batok ay nabawasan ng kalahati ang tsansang magkaroon ng stroke. 5 sa 10 tao ang nakaiwas sa stroke. Nag-imbestiga rin ang National Hospital ng Japan. Kahit 1 minutong pagmamasahe sa batok ay nagpapataas ng 43% sa daloy ng dugo papunta sa utak. Halos kalahati ang nadadagdag. Nang suriin ang mga pasyenteng may demensya, isang mas nakakagulat na katotohanan ang lumabas. 70 sa 100 pasyenteng may demensya ay may matigas na batok, 8 sa 10 tao. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Napakadali lang din ito. Una, kapag naliligo, itutok ang mainit na tubig sa batok sa loob ng 1 minuto. Dapat direktang tumama ang daloy ng tubig sa batok. Lalamig ang nanigas na kalamnan. Pangalawa, pagkatapos maligo, imasahe ang batok gamit ang parehong kamay mula sa ibaba pataas. 1 minuto ay sapat na. Hindi dapat masakit hanggang sa maramdaman mong komportable. Iyon lang. Tubig 1 minuto, kamay 1 minuto, 2 minuto ay sapat na. Itinuro ko kay Lola Rosalinda kung paano hugasan ang kanyang batok. Pagkalipas ng 1 buwan, tumawag si Lola. Doktor, malinaw na ang isip ko. Hindi ko na napagkakamalan ang pangalan ng apo ko. Nabawasan na ng husto ang pagiging makakalimutin ko. Sa pagpapaluwag lang ng batok, lilinaw ang isip. Maiiwasan ang demensya. Ngunit mga kababayan, kahit na malinaw ang inyong isip, walang silbi kung balisa ang inyong puso. Nakakatulog ba kayo ng maayos kamakailan? Hindi ba kayo nagpapagulong-gulong sa gabi? Kapag nagising kayo, hindi ba mahirap makatulog muli? Hindi ba kayo pagod paggising sa umaga? Lahat ng ito ay dahil dito. Ang ikabinpwesto ay ang boiler room ng ating katawan. Kapag malamig ito, nagyeyelo ang buong katawan. Kapag naninigas ito, nababalisa ang puso. Hindi makatulog, nagagalit at nag-aalala. 44 sa 100 Pilipino ay may bukol dito. Ngunit hindi man lang nila naiisip na hugasan ito. Noong nakaraang taon, isang lola mula sa Maynila ang dumating, 68 taong gulang. Doktor, 20 taon na, hindi ako makatulog ng walang gamot. At kamakailan, hindi na rin tumatalab ang gamot. Hinawakan ko ang dibdib ni Lola, eksakto hinawakan ko ang kanyang solar plexus. Matigas ito na parang may nakabaon na bato. Lola, dahil po dito. Ang pwesto, ito ang sentro ng buhay. Dito nagsisimula at nagtatapos ang lahat. Kung alam mo lang ito, mabubuhay ka ng malusog hanggang 100 taong gulang. Ang pwesto ay ang solar plexus sikmura. Subukang pindutin ang gitna ng iyong dibdib. Kung saan nagtatapos ang mga tadyang may malambot na bahagi, di ba? Iyon ang solar plexus. Pindutin ito ng mariin gamit ang iyong daliri. Masakit ba? Matigas ba? Kung gayon, sumisigaw ng tulong ang iyong katawan ngayon. Si Lola Teresita Reyes, 68 taong gulang mula sa Maynila, 30 taon na siyang hindi makatulog. Doktor, hindi ako makatulog kahit 1 oras nang walang sleeping pills. Ngayon, hindi na rin tumatalab ang sleeping pills. Ano po ang gagawin ko? Pinindot ko ang solar plexus ni Lola.
Sumigaw si Lola ng aray kasing digas ito ng bakal. Lola, dahil po dito, ang 30 taon na naipon ay nandito lahat. Ano po ang solar plexus? Ano po ang kinalaman niyan sa insomnia, Lola? Ang solar plexus po ay ang boiler room ng ating katawan. Kapag namatay ito, nagyeyelo ang buong katawan. Ano ang sikreto ng solar plexus? Ang solar plexus ay ang central control room ng ating katawan. Ang stress, resistensya at panunaw ay kinokontrol lahat dito. Kapag nagagalit ka, nagiinit ito. Kapag malungkot ka, bumibigat ito. Kapag marami kang alalahanin, naninigas ito. Alam ninyo ba ang sumpong sa ating bansa? Ang sakit na dulot ng naipong galit? Sinuri ang 100 pasyenteng may sumpong. 44 sa kanila ay may matigas na bukol sa solar plexus. Inihayag ng Harvard Hospital sa Amerika ang isang kamangha-manghang pananaliksik. Ang mga taong may tensyonadong solar plexus ay napakataas ng stress hormones. Kaya hindi sila makatulog, hindi matunawan at madalas magalit. Nag-imbestiga rin ang isang research team sa Oxford. Ang mga taong nagpaluwag ng kanilang solar plexus ay tumaas ng 3 beses ang kanilang resistensya. Mas madalang daw magkasipon at magkaroon ng kanser. Inihayag din ng isang lokal na medical school, kahit 1 minutong pagmamasahe sa solar plexus ay nagpapaaktibo ng nerbiyos na nagpapakalma sa ating katawan ng higit sa 2 beses. Sa Japan, isang mas nakakagulat na resulta ng pananaliksik ang lumabas. Ang mga taong nagpapasigla sa kanilang solar plexus ay gumaganda ang kalusugan ng kanilang bituka. Dumami daw ng 67% ang good bacteria sa kanilang bituka. Sinuri ang mga pasyenteng may insomnia. Ang mga taong araw-araw na nagpapasigla sa kanilang solar plexus ay 72% sa kanila ang nakatulog ng maayos sa loob ng 2 linggo. 7 sa 10 tao ang nakabalik sa mahimbing na tulog. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Napakadali lang din ito. Una, pagkatapos maligo, ilagay ang iyong maligamgam na kamay sa iyong solar plexus. At dahan-dahang imasahe ng pabilog sa direksyon ng orasan. 1 minuto ay sapat na. Hindi dapat masakit. Dapat mainit at komportable. Pangalawa, huminga ng malalim gamit ang ilong at ilabas ng dahan-dahan sa bibig. Fuu. Dapat lumubog ang iyong tiyan. Gawin ito ng 5 beses. Napakasimple, di ba? Masahe, 1 minuto, paghinga, 1 minuto. 2 minuto lang ay tapos na. Itinuro ko kay Lola Teresita kung paano hugasan ang kanyang solar plexus. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag si Lola. Doktor, kagabi, nakatulog ako ng walang sleeping pills. At nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ako makapaniwala. Sa isang ospital sa Maynila, may isang 87 taong gulang na lola. 30 taon siyang nagdusa sa insomnia, ngunit pagkatapos ng 2 linggong pagmamasahe sa solar plexus, tuluyan na siyang gumaling. Ang solar plexus ay hindi lang isang simpleng bahagi. Ito ang boiler ng iyong buhay. Pindutin ngayon din ang iyong solar plexus. Masakit ba? Kung gayon, siguraduhing paluwagin ang iyong solar plexus pagkatapos maligo ngayong gabi. Mga kababayan, uulitin ko po. Una, ang palad. Dito matatagpuan ang 7,000 nerbiyos na konektado sa lahat ng organ sa katawan. Palakpak 30 segundo, pagpindot sa hoko 0.5 segundo. Gaganda ang panunaw. Pangalawa, ang alak-alakan, ang alulod ng mga binti, maligamgam na tubig 30 segundo, pagmamasahe ng pabilog 30 segundo. Magiging magaan ang mga binti. Pangatlo, ang singit, ang highway na nagkokonekta sa itaas at ibabang bahagi ng katawan. Maligamgam na tubig 30 segundo, pagpindot 30 segundo, pagmasahe 30 segundo. Mag-iinit ang ibabang bahagi ng katawan. Pang-apat, ang batok, ang huling daanan papunta sa utak.
Mainit na tubig 1 minuto, masahe 1 minuto. Lilinaw ang isip. Panglima, ang solar plexus, ang central boiler room ng ating katawan. Masahe 1 minuto, 5 malalim na paghinga. Magiging kalmado ang puso kung pagsasamahin lahat 5 minuto lang. Ang 5 minuto sa isang araw ay magdadala sa inyo hanggang 100 taong gulang. Ito ang konklusyon ng aking 35 taon ng pananaliksik sa 60,000 katao. Hindi kailangan ng mamahaling supplements o mamahaling ehersisyo. Pasiglahin lang ng maayos ang 5 bahaging ito kapag naliligo. Simulan ngayon. Pagkalipas ng 1 buwan, mag-iiba ang inyong katawan. Magiging magaan ang pagbangon sa umaga. Hindi na mahirap ang hagdan. Mahihimbing ang tulog sa gabi. Pagkalipas ng 2 buwan, magtatanong ang mga tao sa paligid. Ano ang ginagawa mo kamakailan? Bakit mukha kang malusog? Sa oras na iyon, alalahanin ninyo ang video na ito. Si Lola Maria Reyes, 69 taong gulang ng Cebu. Malapit na siyang mapunta sa nursing home, ngunit ngayon ay mag-isa na siyang sumasakay ng bus papunta sa palengke. Si Lolo Juan de la Cruz, 73 taong gulang ng Pampanga. Palagi siyang umiinom ng gamot dahil sa hindi pagkatunaw, ngunit ngayon ay bumalik na ang kanyang gana sa pagkain. Si Lolo Carlos Mendoza, 73 taong gulang ng Laguna. Gabi-gabi siyang nagigising dahil sa pag-ihi, ngunit ngayon ay nakakatulog na siya ng mahimbing hanggang umaga. Si Lola Corazon Villanueva, 69 taong gulang ng Iloilo. Nagsusuot siya ng mahabang pantalon kahit tag-init, ngunit ngayon ay mainit na ang kanyang katawan. Si Lola Rosalinda Cruz, 70 taong gulang ng Pampanga. Madalas niyang makalimutan kahit ang mga pangalan, ngunit ngayon ay malinaw na ang kanyang isip. Si Lola Teresita Reyes, 68 taong gulang ng Maynila. Hindi siya makatulog ng walang sleeping pills, ngunit ngayon ay nakakatulog na siya ng maayos ng walang gamot. Hindi sila espesyal. Ginawa lang nila ang itinuro ko ngayon araw-araw sa loob ng 5 minuto. Kaya ninyo rin. Hindi dapat ninyong gawin. Kailangan ninyong mabuhay ng malusog hanggang 100 taong gulang. Hindi dapat maging pabigat sa mga anak. Hindi dapat mapunta sa nursing home. Simulan ngayong gabi. Kapag naliligo, alalahanin ang 5 lugar na ito. Palad, alak-alakan, singit, batok, solar plexus. Ang 5 lugar na ito ang magliligtas sa inyo. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring pindutin ang subscribe button. Patuloy kong ibabahagi ang mga sikreto sa kalusugan na naipon ko sa loob ng 25 taon. Ang aking hiling ay mabuhay kayo ng malusog at matagal. Pindutin din ang like. Ang video na ito ay maipaparating sa mas maraming matatanda. Marahil ang isang video na ito ay makapagliligtas sa mga magulang ng isang tao mula sa nursing home at mangyaring ibahagi ito sa inyong pamilya. Ipadala sa inyong mga magulang, kapatid at kaibigan. Panoorin mo ito. Maganda talaga, ganyan. Sabay-sabay tayong maging malusog. Mga kababayan, simula ngayon magbabago ang inyong buhay, dinaminuto habang naliligo. Ito ang magdadala sa inyo hanggang 100 taong gulang. Maging malusog po kayo. Mabuhay po kayo ng matagal. Maraming salamat.